papasok na ito sa ombudsman? Ano pa ang ating strategy para panagutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Mr. Chairman, ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso mula po sa filing sa pagdala sa amin ng kaso hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation, and fact-finding, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng 1 taon, anin na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigiit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganun din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po yung mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. At case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganun din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, itong problema ho ng korupsyon, hindi ho ito ngayon lang. Matagal na ho itong pinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawing kumpleto. Itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na napagkasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ang Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't na kompleto ho namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ang ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdidelay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, ang laki na ho nang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there, Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people. And they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. Totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. To connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing, na it takes 2 to 3 years, between 2 to 3 years to file a case, no?
Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years, no? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na, no? Kahapon mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging krisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ho kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at ipa-file na po yan ng DOJ at the latest siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung 5 ghost projects na flood control projects. 5 ho yun na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho pa pwede na. Ano nga ho ito eh? Sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong nabanggit ko na nung isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Ombudsman, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget, no? Because you Opo. came in very late na. In fact, nagawa na yung NEP, nasabit na yung budget dito sa Senado. So wala ka talagang say, no? Or wala kang naging say dito sa budget. Meron ba kayong gustong ma-improve dito sa budget para matulungan namin kayo? Mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pagfa-file ng cases. Ako kasi on my own, I want to help the ombudsman, no, to be effective. Dahil hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfa-file ng case, kayo eh. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin, no? At panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for itong Ombudsman Assistance Centers, meron ba kayong nakikita anything that we can do in order to support your mission of mabilis na investigation and filing of cases? Marahil yung special provisions nung nabanggit ko sa inyo kanina, nung hindi pa ho tayo hindi pa ho nagaganap itong pandinig, yun po yung mga kailangan namin para mas streamline po yung operations ng opisina po. In terms of resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang ombudsman para maka-file ka agad, no? I understand that, of course, bago kayo, you're organizing the office, but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung kung take natin into consideration yung na-discover ni Secretary Vince, 421 ghost projects. No? Yung pa lang yung na-discover, hindi pa natin nakikita yung mga substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity, yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay kakailanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw, no? And para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin,
aabutin talaga tayo ng matagal, no? So that's where I'm coming from, no? Kasi alam ko hindi niyo ginawa itong budget and I want to in my own way, in my own small way, no? I want to help the ombudsman file the cases as fast as it can, no? Kung wala kayong naisip ngayon, you can just submit to us. But if you have, we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. Oo.